Bukod sa expansion, transparency at iba pa, isa rin ang home and away format sa mga pinakahinahangad ng mga fans na gawin ng liga. Kaya talaga ito, uli na't pag-usapan ng good and bad sa ideya na ito. Ang PBA lang ata ang isa sa top professional basketball league sa Asia na hindi home and away format. Ang kinaiba kasi ng PBA ay commercial league sila. Yung ibang mga teams ang pangalan na syudad like Beijing Ducks, Tokyo Allvark, mga ganon. Wala namang masama na mga produkto ang sa PBA. Sa katunayan, mas sustainable pa nga ang mga teams dahil doon. Maaari pa rin namang maipasok ang city name kasama ang product o company name sa isang team. Kagaya ng ginagawa ng Korean Basketball League. Mas mahaba lang ang pangalan pero win-win pa rin sa city nila at sa company. Halimbawa na lang ang Seoul Samsung Thunders at Changwon LG Sakers. With that said, maaari rin gawin yan sa PBA. Sample lang, Pampanga Converge Fiber Xers. Pwede, diba? Maayos pa rin naman pakinggan. Sigurado kaya pa nilang maging mas creative sa team names kung sakali mang i-adapt nga ng PBA ang format na ito. Marami rin kasing benefits ang home and away format. Sa marketing pa lang, panalo sa companies na hanggang sa kasulok-sulukan ng syudad ng team nila ay matunog ang kanilang produkto o brand. Plus kagaya ng ginagawa ng ibang liga, all over the city rin ang mga banners at tarpaulins para i-promote ng local government ang team at games nito. Syempre kasama na rin ang brand sa exposure na yan. Ganoon din kapag dadayo sila sa ibang lugar kapag i-market ang upcoming games. Ngayon ba, gaano ka kadalas makakita ng tarpaulin o anumang ad ng PBA sa kalsada? Especially kung sa labas ka ng NCR. Most probably kapag may out of town game lang sa inyo, di ba? Pero sa normal na araw, slim to none ang chance na makakita ka nun. Talagang aangat ng malaki ang marketing ng liga rito kung sakali kung saan tutulong ang local government at panalo rin ng mga companies. Lalo magiging loyal at bukang bibig din ang kanilang team name ng mga lokal. Sunod, better games at atmosphere. Nakakainggan yung manood ng isang basketball game kapag napakaraming nanonood dito live. Sa kabilang banda, boring naman kapag sobrang konti ng tao at napakatahimik. Kita yan sa PBA. Malaki rin ang epekto ng crowd sa mga players dahil mas intense kapag mas maraming tao kaya mas madalas kang makakakita ng mga sumisigaw o nagse-celebrate na player kapag may good crowd. Tapos madalas namang hindi ganun ka-emotional ang mga manlalaro kapag walang nanonood. Game changer may tuturing kapag may mga home crowd na. At hindi na rin mapag-iiwanan sa international tournaments ng PBA like sa EASL dahil may susuporta na rin sa teams bawat laro. Ilan lamang yan sa maraming magiging benepisyo ng liga, players at teams sa home and away format. Pero ngayon, heto naman ang concern. Number 1 dyan ang expenses dahil magta-travel ang teams para dumayo. So iisipin ng transportasyon, accommodation, pagkain at marami pa. Maaari namang mag-start muna sa Luzon dahil mabigat sobra yung logistics kapag may Visayas Mindanao. Pati magbo-broadcast ng games at media ay mahihirapan. Kung Luzon muna, hindi magiging ganong kataas ang expenses dahil hindi mag-aeroplano. Pero yung accommodation, pagkain at ibang needs, yun walang magagawa ron. Ang diskarte ng B-League pati ng NBA at ibang liga para makatipid, isang biyahe ng dayo ay 2 beses na lang kakalabanin ng home team. Pero since single round robin lang ang PBA, pwedeng yung magkakalapit like itong schedule ng Suns kontra Nets, then Knicks naman sa sunod. Parehong New York. Pwedeng gawin yan halimbawa Biyernes kakalabanin ng Ginebra ang team na base sa Cavite, then sa Linggo sa Santa Rosa, Laguna naman. Nung in-invite ako ng EASL na manood sa Laguna from Cavite, wala pang 1 oras na drive lang. So feasible talaga, pwedeng magstay sa iisang hotel dahil magkakadikit lang ang mga syudad. Kailangan lang na maayos na plano sa schedule ng mga teams. Hindi lang gastos ang mababawasan sa ganyan, pati ang pagod ng mga players at iba pang involved. Sunod, ang concern naman sa mga home court. Marami ng syudad sa Pilipinas ang may maaayos na magagandang pwedeng gawing home ng mga PBA teams. Sa MPBL pa lang ang dami ng ginagamit, pati yung mga dinadayuhan ng PBA kapag out of town ang laro. Ang problema rito ay karamihan maliliit ang capacity, so hindi ganun kalaki ang revenue na ma-generate nila. Though yung Japan B-League ganyan lang din naman ang capacity 5 to 10k lang ang karamihan. Ang ginagawa naman ng ibang liga para sa mas sustainable na crowd ay ang pagbebenta ng season pass. Mga regular na manonood ng home games nyo. Sa B-League may paid membership din sila o fans club kung saan provided ang tickets, merch at iba pa. Pero sa Pilipinas, syempre iisipin din ang presyo ng tickets. Kailangan i-consider ang makamasa na presyo dahil baka mahirapan silang ibenta ito kung mahal. Pero heto pa ang isa sa komplikado isipin, ang mga small market teams sa PBA. Kahit anong gawing plano, dagdag gastos pa rin talaga to sa lahat ng teams dahil nga sa transpo, accommodation at iba pang needs kapag nag-home and away format. Yung mga SMC at MVP team sigurado kaya nila yon. Pero paano ang iba like Terra Firma, Blackwater at iba pa?
Maraming tanong, kaya nila yung gastos consistently? Alin ang sasagutin ng PBA? Alin ang sasagutin ng local government? Pwede pa kayang kumuha ng sponsors kahit company-owned ang mga PBA teams? Tatauhin kaya ng mga lokal kapag independent teams ang naging home team nila? Natatandaan ko pa noong 2015 nang dumayo ang PBA sa Dipolog, Ginebra versus Blackwater. Ginebra na yon at out of town game pero ang daming bakanting upuan. Paano pa kaya kung home team ang Blackwater tas dumayo ang Terra Firma? May manonood kaya? Well, sa umpisa siguro konti pero work in progress yun eh. Unti-unting makakuha ng loyal supporters sa area. Katulad sa Bilig na palaging may meet and greet ang mga home team plus marketing sa buong city para makakuha ng bagong fans at masustain din ang mga current. I-idolize ng mga bata ang mga players at mas tututukan ang mga laro. Isa pang concern ay ang kikitain ng PBA. Kumpara sa puno na Ginebra game sa 5,000 seating capacity ng home court, mas malaki pa rin ang kikitain ng liga sa isang Ginebra game na 40, 50 to 70% na punong Araneta. Malaking pera rin kasi ng liga ang galing sa tickets. Kaya 3 conferences din ng PBA eh. Mas maraming playoffs, mas maraming finals sa isang season, kaya mas maraming pera rin dahil mas marami ang ticket sales. Especially kapag pasok sa playoffs ang Ginebra at ibang sikat na teams. Well, maaari naman sigurong ganapin sa Araneta, MOA o anumang malaking arena ang playoffs. O miski semis lang at finals para ma-maximize pa rin ang kita. Pero still, malaki pa rin ang mawawalang revenue ng PBA sa ticket sales dahil hindi biro ang nakukuhang pera mula sa Ginebra buong season. Sa 3 Manila Clasico pa lang sa LM sa isang taon eh. Paano pag nagkita pa ng playoffs yon? Kaya for now, mahirap pa rin talaga isipin na i-adapt ng PBA ang home and away format anytime soon. Ang daming dapat i-consider eh. Pero again, sana ay mapag-aralan. Kailangan kasi magsimula somewhere at i-adjust na lang habang nagpapatuloy. Lalo kung feasible naman at makabubuti sa future ng liga. Sabi nga, short-term pain leads to long-term gain.